Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyst. Naalala nyo ba yung mga nakaraang buwan or nakaraang taon? 2025. Pasok yata ito sa 2025 eh. Merong isang lumabas na isang babae. Ano? Parang ano siya eh, parang ang dating niya ay parang purong Pilipino siya. Parang itsura niya purong Pilipina. Pero yung pananalita niya ay ano, matagal na siya sa ibang bansa, sa Amerika, no, sa US. Tapos, parang yung suot niyang uniform ay pang ibang bansa din na sa military siya. Oh. Naalala nyo, ano yun eh, kalbo. Semi-kalbo na babae. Na meron siyang sinasabi na dati niyang karelasyon si VP Inday Sara Duterte. Di umano, sabi niya dito sa video. Kasi kanina ho, ay nagpi-Facebook ako habang nagkakape. May dumaan sa aking video na in-upload niya sa Facebook na makikita ninyo doon sa video na ito si VP Inday Sara Duterte. Di umano, doon sa video ay ikinasal sa kapwa babae. Nangyari na. Panoorin nyo to mga kababayan. Painggan nyo. Guys, meron akong ipapakita sa inyo. Ito ay dumaan lamang sa aking wall. Totoo pala yung si Inday Sara ay ikinasal sa kapareho niyang babae. Hindi ko lang alam kung sino ang babae o lalaki sa kanila. Nung ano pa raw sila ikinasal, 2017. Pakinggan natin itong babae na nagsasalita. Ayan, habang kinakwento niya, yan yung sinasabing totoo ito, 100% ganun. Kung titingnan niya dyan sa video or picture, parang kung titingnan mo yung isang babae sa kabilang side, parang tindig ni Sara, no? Para lang, ayan, si Sara ba yan? Yung tindig, aura, buhok. Tuloy natin. Pakinggan natin siya. Nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. God bless you. Ay yung mga ibang gender, tulad ng mga LGBTQI, ay mabagyan din sila ng proteksyon ng batas sa kanilang mga partners at sa kanilang mga relationship. Nagtatanong po sa... So, hindi ba natin sinasabing totoo itong in-upload sa Facebook, Pero meron kasi nagsalita na ito, parang nasa military siya sa ibang bansa na kinasal na sila daw, di umano, ni VP Inday Sara Duterte. At may pinakikitang picture, di ko alam picture o video na parang ang tindig si VP Inday Sara Duterte. Hindi lang tayo sure, ulitin na natin, pakita natin. Guys, meron akong ipapakita sa inyo. Ito Ayan, ay dumaan lamang sa aking wall. Totoo pala yung si Inday Sara ay ikinasal sa kapareho niyang babae. Hindi ko lang alam kung sino ang babae o lalaki sa kanila. Nung ano pa raw sila ikinasal, 2017. Pakinggan natin itong babae na nagsasalita. Pakinggan natin siya. Nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that
ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. God bless you. Ay yung mga ibang gender tulad ng mga Ayan ho, mga kababayan. Ewan natin kung totoo man kinasal sila, hindi natin alam kung sa Pilipinas. Kasi dito wala naman nagkakasal ng same-sex married di ba? Ayun ang alam ko rin sa Pilipinas. Asan na ba si BP Sara ngayon? Parang nawawala. Asan na ba siya ngayon? Saang bansa ba siya nag-around the world? Ito, nadaanan ko lang ho sa Facebook, sinare ko lang ho itong chismis na ito. Hindi ho natin alam kung totoo ito, Kumbaga, pinalabas ko lang, itong video na ito sa Facebook at dinaan ko lang ho rito sa ating vlog. Pero ito, mga kababayan, may ipapakita ho ko sa inyong video. Medyo random vlog ito, Na, totoo ba ito? Si BP Sara, kapag haharap sa press, at may tinatanong siya kanya at sumasagot siya, nagpapaliwanag, merong nag-tutor sa kanya, merong nag-tutor sa kanya, merong nagtuturo kung anong sasabihin. Ba't ganun? Nagulat ho ako nung napanood, narinig ko ho ito, Itong video ito, Hindi naman siguro AI ito. Kami sa Office of the Vice President, Pakinggan nyo, talo namin kayo Yung nakaputing lalaki sa likod. paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag. Ulitin natin, Ulitin natin kasi parang meron siyang hindi niya alam kung paano sagutin. Tinuruan pa siya ng lalaki. Pakinggan natin, Natawa rin siya, Kami sa Office of the Vice President, suportado namin kayo sa inyong paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag. Bakit ganun? May nagtuturo ba? Normal ba yung ganun? May magtuturo pa? Ulitin natin isa na lang. Kami sa Office of the Vice President, Pakinggan yung nakaputi sa likod. kayo sa inyong paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag. Bakit? Parang pangit kasi kung vice president ka, reporter lang naman din yung kausap mo. Kumbaga, bakit tinuturuan ka pa kung ano? Ako sa totoo lang mga kababayan, hindi naman ako matalino, Oo, simpleng tao lang tayo, may kabobohan din tayo. Kaso, dapat kasi pagka presidente or vice president ang nagsasalita, tulad doon ni BP Inday Sara Duterte, dapat, siyempre, ando doon yung pag nagsasalita ka, alam mo yun, yung consistent ka sa mga sinasabi mo. Sigurado ka, Ganun Kasi mala expectation sa'yo, vice president ka Kailangan niya, pagka tumindig ka, humarap ka sa press con, sa reporter, o sa iba't ibang media personalities. Dapat consistent ka magsalita, kumpiyansa, parang hindi... parang hindi dapat ganun Kasi ako napapansin ko kay BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-analyze, parang may problema siya sa way ng kanyang way ng paano siya magpaliwanag, paano siya magsalita, Tapos minsan pa yan, meron siyang, vice president ka, nagsasalita ka sa press kung ganyan. Dapat, merong frapper na nakababa yung kamay mo na nagsasalita ka, hindi yung kumpas. Ayan, para bang ang pangit Diba, Parang ang pangit,
Tapos minsan may mga paliwanag pa siyang parang nakakatanga, nakakabobo na. Hindi naman talaga pwede maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede, sabi niya. Anda ganito, sabi niya. Imposible yan, sabi niya. Imposible. Dalawa kasing word yan eh. Imposible tsaka posible. Once na ginamit mo ang imposible, hindi pwede mangyari. Imposible nga eh. Pero pag ginamit mo na word term, posible, mangyayari. Eh, sabi niya, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede, sabi niya. Pero pwede. Hindi ko ituturo, sabi niya. Parang ang gulo, no? Kasi abogado ka. Tapos siyempre, pag abogado ka, dapat marunong ka talaga magsalita ng tama kung paano mag-deliver ng mga term, word, di ba? Abogado ka eh. Ewan ko bakit parang iba ito si Depende Sara Duterte. Oo. Matanong ko lang, no? Mula nang nakapasa sa bar exam si BP Inday Sara Duterte, may nahawakan kayang kaso ito? Or napanalo? Nagtatanong lang. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.